Sabi sa Occidental. Nako, iba na talaga ang pinalangga ang akon maabdik nga gobernador Henry Waminal. 15 anyos man la kami, sama-sama na, uban-uban na kami sa Kabataang Barangay. Kaya happy man ako kasi matapos kong umalis sa alyansa ng administrasyon kasi hindi ko talaga matanggap inaresto si Tatay Digong, ang atong presidente, napakadaming irregularidad. Ako naglunsad ng investigasyon, hindi ko kinaya, kaya naghanda na ako, siguro mangampanya na lang ako mag-isa, balay-balay, tao-tao. Pero tumawag si Henry, sabi niya walang iwanan hanggang sa dulo. Kaya, andito ako, nagpapasalamat sa Asenso, nagpapasalamat sa ating GOV, na hindi ako iniwanan. Talaga naman, yinakap pa rin ako kahit ano pang partido, kahit ano pang administrasyon. Kaibigan nga tinuod. Senator, yung pagtatayo po ng Regional Specialty Hospital, yun po sa buong lalawigan, yun po yung advokasya. Well, isa sa ating advocacy, kasi isa sa ako sa mga author ng Regional Specialty Hospital. Masyadong harayo induro ang Manila para sa CDO, para sa Misamis, it's too far. And alam natin, may konting golden hours lang pag heart patient. Yung nanay ko nagpatayo ng Philippine Heart Center, Kidney Center, Lung Center, Children's Center. Pero lahat naman yan sa Manila. Ang layo naman masyado. Mayroon na tayong batas. Ako yung author. Wala pang pondo. Bigyan natin ng pondo, at least kada region. Total, marami na rin taling College of Medicine. Masyadong mahal magkasakit. Yan ang problema. Kawawa naman. Senator, maraming nalilito kung matutulog ang BSKE. An explanation of this. Yes, pinaliwanag ko kanina na aton BSKE, ang problema hindi nakahabol yung batas nung Enero. Kasi iba yung version ng Congress. Sa Congress, pareho ko 6 years ang term. Sa Senado, ayaw nila pumayag at 4 years la. Hindi nagkasundo, kaya siguro pagbalik namin sa June, magde-decide kung ano. Pero ang klaro sa akon at sa COMELEC, hindi kaya yung December election, kaya yung BARM election, gin-postpone to October. Between October and December, there's no time na mag-imprenta pa ng 42,000 kada barangay. Ang dami-dami niyan, hindi kakayanin. Plus, ibang klaseng eleksyon yung BARM, it's automated, tapos yung BSKE is manual. So sabi ng COMELEC, hindi nakakayanin yan. Ngayon, babalik kami sa Hunyo, duha nga semana pa ang natitira, at sana ang mangyari dyan, talagang i-cancela na yung eleksyon. Tapos kung 4 years ang pagkasunduan, ang next election natin will be 2027, soonest. Or 2029 kung ang term magiging 6 years. So yun ang gagawin natin. At yan ang looking forward kami na matapos na yan. Kaya huwag kayo malito na magkakaroon ng eleksyon kasi wala pang batas. Kaya nandyan pa sa website ng COMELEC. Pero siguro hindi yan matutuloy kasi talagang hindi kakayanin. So, ang sabi ko nga sa mga barangay kapitan, wala ng eleksyon ininga tuig. Kaya, wala na kamong trabaho kundi mangampanya para sa akon. Hindi, biro lang, joke lang. Pero kung totohanin ninyo, okay din. Senator, naglabas po ng preliminary reports yung committee po ninyo. Kahapon hindi sumipot yung mga cabinet member. Ano yung next nito? Sus, yan nga ang problema ko kasi buwas, mayroon akong hearing sa Senate, itong second hearing. Naglabas ako ng preliminary report, itong preliminary report, tulong subject, walang obligasyon ang Pilipinas sa Interpol o sa ICC kay hindi naman wanted si PRRD sa Interpol. Bakit naman inaresto ng ganon? At ikalawa, ito na ang gobyerno natin ang nag-cooperate sa ICC. Sila talaga. At yan ang hindi ko matanggap at napaka-insulto sa atin Pilipino. Damputin na lang ang Pilipino, dalhin miski saan, pwede ba naman yun? Tapos, masyadong dagok naman yan sa ating mga husgado. Palpak na lahat ng ating mga huwes, lahat ng abogado, hindi natin kaya sa Pilipinas. Nakaka-insulto naman sobra. Tapos, ikatlo, yung karapatan ni Presidente Duterte, hindi naman kinilala, hindi pinapasok si VP Sara,
immediate family at siya naman yung sinabi na counsel ni Presidente, bakit hindi pinapasok? Miski sino naman arestado, may karapatan na may abogado. Lalo, may karapatan na pumunta sa husgadong Pilipino at kumuha ng waran. Bakit hindi siya pinayagan? Basta dinampot na lang tapos dinala sa eroplano at tinangay. Hindi naman tama yon. Ngayon, gusto ko pa magkahiring kasi marami pang nagtatanong ano ba ang magagawa. Tapos yung mga OFW natin, hadlok kay nasa ibang bansa sila, ano daw gagawin nila. Tapos yung iba may kaso. Kung hindi na sila makauwi ng Pilipinas, paano ba yun? So maraming tanong at ang balita, may mga warrant of arrest pa hanggang ngayon sa mga pulis, mga iba-iba pang warrant. Mamaya, ganyan na naman ang gawin nila, damputin na naman nila, hindi naman pwede yun. Kaya gusto ko sana mag-second hearing, kaya lang, magulo na naman yung administrasyon, kahit kapatid ko yan, baka ginugulo lang nila yung kapatid ko, hinihilo nila. Kasi, sabi ng kapatid ko, sabi ni Bongbong, hindi niya haharangan yung mga cabinet member, mga executive, itong mga opisyal, nga pumunta sa hearing. Tapos, si Executive Secretary, si Bersamin, sumulat sa akin na wala daw pupunta, wala daw testigo kami bukas. Kaya hindi ko alam, nalilito ako, alin ba talaga ang gagawin nila? Sabi ni Presidente, hindi maghaharang. Tapos sabi ng tao niya, wala daw papayagan pumunta. Ang akin na lang, kailangan malaman natin anong nangyari at wag natin pahintulutan itong insulto sa ating soberanya, insulto sa ating kalayaan. Higit sa lahat, matanda na at may sakit yan. Hindi naman tama yan, pauliun na atong Tatay Digong. Yes. Last message na lang po sa Senadora. 20 provinces officially endorsed by Asenso Pinoy. Ano po yung mensahe ninyo sa strong 20 provinces na sumusuporta po kay Senator Ivy? Yes, maraming salamat. Daghang salamat sa tanan nga 20 nga probinsya nga nag-support sa akin. Akala ko mag-isa na lang akong magkampanya. Handa na ako na balay-balay, tawo-tawo. Sabi ko, sige, bahala na kasi hindi na ako kasali sa alyansa. Tapos ayoko naman. Independent naman ako. Pero yung pala, may 20 provinces, may Asenso. Maraming salamat. At yan talaga ang kailangan natin. Diri itong toxic na politics natin. Tigilan na ang politika. Balik na tayo sa problema ng pagkaon, ng bilihin, ng balay, ang edukasyon. Balik na tayo sa tinuon nga problema ng Pilipino. Asenso nga talaga. Kahit ano ang problema, ay may solusyon. Ay may solusyon. Sabay-sabay tayo sa pag-asenso natin. Thank you. Daghang salamat. Mabuhay ang asenso. Mabuhay si Governor Henry Waminal, ang aking barkada. Mula pa 15 anyos. Ilang dekada na kami. Thank you, Senator. Thank you.